Gandang oras sa inyong lahat. Nandito muli tayo sa likuran ng volcano sapagkat sasabog na ito after the rapture. Ano po? So, the redemption draweth nigh. Kung nakikita nyo ang nangyayari sa whole world, ano po, that is a sign that the redemption, our ano, flight is about to happen. Kaya ang kasama, kung tignan yung mga ulap at kalangitan sa aking likuran, one day we will fly in that sky and go with Jesus. Ano po? So mga kasama, nandyan na kayo. Salamat tayo na mapayapa pa tayo di sa Pilipinas. Marami pang ani, maraming makain, maraming kaibigan, at maraming mga kapatiran. So maraming magandang oras sa inyong lahat. Salamat tayo sa Diyos na nakikita na natin ang nangyayari sa Middle East. Ano po? As I said, these are the signs na talagang napakalapit na. Tingnan nyo sabi ng Israel, hindi namin talagang tatantanan. Ang mga Palestinian na yan, yung mga Hamas. At siyempre, nagalit din yung mga Hezbollah. Ay sabihin ko sa inyo, pupulbuhin ng Israel yung Lebanon na yan. Ano po? At talagang magkakaroon ng chain reaction yan. At salamat dahil doon na tayo 7 when everything will collapse. The economy will collapse. Everything will collapse. Ano po? Then may tatayo na tao, nagngangalang Antichrist at sabi niya, I have the solution. Salamat wala na tayo rito. At ang solution sabi niya, I want you to take my mark in your right hand and in your forehead. Kaya ang gagawin natin mga kapatid, dahil tuloy natin lesson natin na ordinary instruments or ordinary people in the hand of the Almighty God. Punta tayo dito sa Judges 7:7. Ano po? Ayan. Tatay sa 7:7 na. Talagang napakabait ng Diyos na tayo ay nandito sa likuran ng bundok na ito. Na alam niyo kung alam niyo yung God of the mountain, di ba? He's also the God of the valley. Kaya salamat po sa mga nanonood. Okay? Sign na natin na pala. Hintay kayo kanina pa. Sige. Ang ganda ng ngiti nila. Talagang, alam niyo ba kung bakit maganda ng ngiti niyo? Kasi bukas, rest. Ayan. Hindi na tawag trabaho bukas. Malay, mag-rapture. Di. Game over. Ready, read. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that lapped, will I save you and deliver the Midianites into thine hand. Let all the other people go, every man, and this place. 300 lang, kasama ni Gideon. At sabi niya, ito, kahit konti sila, gagamitin ko sila na matatalo yung mga Midianites. Yung mga Midianites, ito yung mga tao na walang pakialam. Media nga media. Walang pinapanigan, no? Walang pinapanigan. Talagang sitting on the fence. Ayaw nila manakit yan. Ayaw nila manakit yan. Basta, sama-sama tayong lahat. They sacrifice truth for money. They sacrifice morals for money. Ganun ho yan kasama. They sacrifice their integrity for politics. Ayun. Money pa rin yan. Okay, mag-pray na po tayo. Heavenly Father, we praise you and thank you for a beautiful day today. How I saw men who are just ordinary instruments being used of you with the young people of Pastor Reggie in Pusing who came and helped us again have a construction, heavy construction together Pastor Bukel, Pastor Tante, and pray for Pastor Red that his people will be able to augment some of our needs, oh Lord. Thank you for the ladies who came and helped us, like Sister Giselle and the ladies at Pusing, together with Pastor Frank, who is so available to just escort us from those fearsome sites in places where there are gaps. Thank you for saving us and delivering us from assassins again.
And thank you because you have blind the enemy. And especially, Lord, this is a beautiful day because you have saved me from a expected demonic attack, yet it did not happen because you love me, you love us with faith, and those who work with us in West Tamulong. Bless Pastor Paulino as he work with them tomorrow. Thank you again for a beautiful day. Bless also the Gilon, the Maltisu, and Lord for Ateni. Continue to bless her, especially she just celebrated her birthday. Keep her safe, O Lord, together but Anton, Sister Kay, and Brother Clyde. Keep them safe also. With Brother JR and Cha, together with Pael, together Ria and Asok, together with Sister Mylene, Sister Jelon, Bell, also Lord for Stella and Audrey and Alfred, also for Brother Gerald, Abi, Aldil, Eladen. Thank you for answer prayers. Be up, Sister Flory. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat mga kapatid. Ako'y masaya sapagkat pagtingin ko lang sa bundok, ay talagang, tingnan niya, kasi pinanganak ko sa bundok eh. Oo. Dahil, kahit nag-iisa ka lang, nag-iisa ka lang, insignificant person ka lang, kung masipag ka, marami kang makakain sa bundok. Lalo-lalo punta ka dito sa Patag at masipag ka. Marami kang ani. Kaya nga sabi kay Pastor Tom salamat, Pastor Tom. Yan si Pastor Tom. Nagbaon na naman kanina. Kaya lumalaki na yata ako. So, anyway, kayo mga membro, maraming salamat, Yunaway, sapagkat sa inyo, ayun, nagsimula naman tayo sa construction. Sabi niyo, Pastor, pandemic construction? Yun na nga ang sabi ng Panginoon, pakinggan niyo ito ha. Kayo na may doubt. Huwag na kayo mag-doubt. Sabi niya, Jeremiah 33 verse 3, basahin natin. Yung testimony ni Brother Tom, di ba, Pastor Tom? Oo. Kaya mag-pray lang kayo. At magpakasipag. Kasi ang pag-aralan nga natin itong mga ordinary instrument lang mga ito yung katauhan ni Gideon. 300 lang sila. Ang kanilang kaaway like the sand on the seashore. Without number. Pero you know what? Gawin natin itong verse na ito. Ready? Begin. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Di mo alam yun. Di mo alam. Tulad sabi ni Brother Gilon, hindi namin alam na mag-construction tayo sa araw nito. Ang dami palang construction materials dumating. Ay sabihin ko sa inyo laking halaga din, pero alam niyo mga kapatid, dahil sa nangyari sa Israel kasi, kinakailangan talagang, sige, habang merong magawa, gawa tayo. Di ba? Kasi tayo nga yung mga, ordinary instrument in the hand of Almighty God. Ganun po yan. And sabi ng Bible, you will bring to silence the ignorance of foolish men who expect that you will not survive. But God said, you will become resilient. Pakinggan natin to mga kapatid. Kayo dyan na sabi ng mga tao, hindi ka na makabagon, wala ka na. Sila lang nagsabi niyan. Ilang beses din ako sinabihan ng ganyan. Nabihan ako, palpak, bagsak daw ako. Nabihan ako, wala na. Wala ka na, bilas ko. Hindi, mas Diyos nagsabi nun. Anong sabi ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Matakin mo. Another naman, saluduhan natin si Pastor Albert at Pastor Gilbert. Sila talaga ang pagdating doon, sukat dito, sukat doon. Alam nangyari mga kapatid? Ang tigas ng lupa na butasin. Luwang-luwang nung foundation na naman. Oo. Sabi ni Pastor Bukel, kinakailangan 1 meter plus. Tapos kalalim hanggang baywang. Sabi ni Pastor Bukel, bakit hanggang baywang? Sabi niya, iba ang hangin dito. Kaya salamat tayo Pastor Bukel. You know what?
Ordinary lang yan. Sa totoo, mas ordinary pa sa atin yan kasi isa lang kamay yan eh. Pero marami pa siyang nagawa kanina. Magbaluktot ng bakal, magputol ng bakal, ay sabi ko sa inyo, magpako. Paano magpako isang kamay? Ay sabi ko, tapos may dala-dala pang kulong-kulong. O, sinakay lahat ng kahoy doon. Ay sabi ko, Panginoong Diyos, talagang Superman ito. Ordinary people who made themselves available in the hand of the Almighty God. You know what happened? Talagang something happened. Totoo yan. Kaya nga, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam. Pero, nagiging tangible and visible. O katulad nga nito ngayon, mga kapatid, will ever think na magkita-kita pa tayo? Ha? Yun ang sinabi ko sa kanila kanina, hindi kayo po. Kaya kikita niyo ako, pero kami, ang dami namin kanina doon. Social distancing lang. At siyempre, ang daming pagkain. Pagkain. At alam niyo, nakakain ako ng fresh na ginawa ni Pastor Tom yan to eh. Alam niyo, Pastor Tom marunong talaga magluto ng tangkay ng malunggay. Ay, sabihin ko sa inyo, lagyan yung fresh na tilapia. Okay. So, maraming salamat po sa kanya. Ngayon, kayo dyan, sabi nyo, hindi na kayo makabangon. Sabi ko sa inyo, you can bounce back because God is with you. Psalms 37, tingnan natin ito mga kapatid. Maaring narinig niyo ito, pero maganda dahil never listen to the voice of the devil. At maaring galing sa dila ng kasama sa bahay o kaya kakilala nyo. Pero remember, the devil has a double tongue. Okay, 20. Ayun. Ang sabi niya? 23, 24. At yes, 23, 24. Yan ito mga kapatid. Kaya kayo dyan nanonood sa television, linilit-lit kayo. Malit na nga kayo, linilit kayo. Abay, kasalanan niyo kung hindi kayo babangon. Bakit? Sabi naman ng Panginoon ganito, tingnan niyo ito. Okay, kasi tumingin sa mga tao, pagtingin sa tao, wala na. Ready? Begin. Sige na. The steps of a good man are ordered by the Lord. And He delighted in His way. Tuwa ang Panginoon sa pagsunod mo sa Kanya. Ayaw mo yung iba, hindi sumunod sa Kanya. Basta sunod ka sa Kanya. Pagkabait ka, huwag kang palaaway. 24, tignan nyo. Kahit may magbagsak sa'yo, okay lang. Babangon ka niyan. Sabi mo kasi, by the grace of God, I can stand again. Ready, read. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord what? Upholdeth him with his hand. Mga kapatid, huwag niyong ilimit ang kamay ng Diyos. Ang isip kasi natin, ang liit ng kamay ng Diyos kasi sanay tayo sa mga friars. Dinala kasi nila dito noong 1521, March, 1521. Maliit na Diyos-Diyosan. Kaya mga Pilipino, hanggang ngayon, nag-aalala kung may problema kasi paano ko matulungan ng maliit na Diyos? Pakita ko sa inyo yung Diyos natin. 2 Chronicles 2:6. Para makita nyo na wala kayo dapat katatakutan. Wala. Meron nga akong kilala dyan sa Sulana. Ang apelyido niya, Katakutan. Ayun, hindi natatakot na makausap niya ako. Bakit? Sabi niya, tama naman ang Bible. Sige. Meron pa akong nakilala ngayon dito eh. Oo. Manager na pala ngayon. Okay, basahin na natin. Ready? Ang sabi niya? But who is able to build God, him an house? Gaano kalaki ang Diyos mo? Seeing the heaven and the heaven of heavens cannot contain him. Pakinggan niyo ito mga sama. Ang heaven has 3 layers. May atmospheric heaven. Yan ay nakikita niyo kung araw. Yung nakikita niyo sa likod ko, may mga ulap, atmospheric heaven yan. Meron din yung planetary heaven.
Kung gabi, nakikita niyan. Maraming planets. Ang third heaven, makikita nyo by faith. Sabi ng Bible, di ba? In my Father's house are many mansions. Oh, by faith ho yan. Ano ibig sabihin by faith? I-text ko si Pastor Reggie. Pastor Reggie, mag-order ka kay Ma'am Ruth Kapili Karag ng worth. Balaki ho yan, 40,000 plus. Oh. Ano yung Pastor Reggie? Pumunta doon, nag-order. Malaking pananampalataya niya na babayaran natin. Tignan mo yan. Yan ay faith. You see? Nakita nyo? Oh, ganon ang Diyos. Na pag natanggap po ang kanyang textbook, sabi niya, I will keep you from all evil. I will supply your need. Overflowing. Liglig. Siksik. Ganun ho yan. Mantakin mo yan. Magkatakin mo. Sabi niya, magtanim ka ng maliit. Maliit din ang iyong. Aanihin. Magtanim ka ng marami, katulad sa likod ko. Ang daming tinanim dyan, kaya ang dami rin. Ganon tayo rito, mga kasama. Kaya nga, natuwa ako kay Pastor Aldrin. Magpa-organize ngayong coming month as a church kasi maraming sila. Kaya lang, inobserban pa namin kasi sabi ni Gob na bawal mag-assembly. Sabi ni Pastor Tom, mauuna ako mag-organize. Boy, galing naman. Siyempre, may building na, may tauhan na rin sila, di ba? So, yan ay mga joy. Ano po? Bakit? Maraming naaabot niyan eh. Oo. So, Gideon's 300 was able to defeat the enemy. Though they are just few. And they use, instruments. Not for warfare. Don't you know that? Pakinggan natin ito O kayo dyan na nanonood. All they did is to trust in the Lord and they just follow God's prescription to win the war. Alam niyo, para mawin natin ang war, the only way we will win the war, ay ganito. Ang sabi niya, Matthew 17:21. Tingnan ito. Basahin natin. Okay? 17:21. Kaya, kung may problema kayo dyan, hindi makalas-kalas yung problema yung sa utak nyo, gawin nyo ito. Anong sabi niya? Sige nga, basahin mo yan. Para naman masaya ka. Ready, read. Howbeit, this kind goeth not out but by prayer and fasting. Pray ka ng pray. Pero dagdagan mo fasting. Halimbawa, bukas, huwag ka muna mag-almusal. Basa ka ng basa ng Bible. Ganun yan. Kung kaya mo, hindi ba nanghalian? Okay lang, tubig lang. Ganun yan, mga kapatid. Ay, sabihin ko sa inyo, napakasaya. Sabihin ko sa inyo. Ngayon, punta tayo kay Gideon. 300 lang to. Okay. Bakit ano bang meron sa kanila? Meron silang tinatawag na, pakinggan nyo ito, mga kapatid. Alertness. Pastor, paano mo nalaman alertness? Di ba yun ang sabi ni Apostle Peter? Be alert because you have an enemy, the devil. Hinggan na natin kung saan nakalagay yung alertness. Okay. Chapter 7. 7. Ang ganda ng verse natin kanina, 7:7. Ano sabi niya rito? Verse number 6. 6, 7:6. Okay. Basahin naman niyo para naman masaya tayong lahat. Ready, read. And the number of them that lappet. Lapit, ibig sabihin,
kumuha sila ng tubig sa ilog, nilagay sa kamay nila, putting their hand to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. Ibig sabihin, talagang yumuko sila sa isnag, niyamham nila ulo na. Ibig sabihin, talagang sumugod sila sa ilog at pati ilong nila. Ayun. Sinipsip lang yung tubig. Pero yung iba, kumuha ng tubig sa pamagitang kamay. Habang nakatingin, ibig sabihin, alert. Maraming tao hindi alert ngayon. Oo. Kaya nga napakalinaw sa Bible. Kung pastor ka, huwag kang magbisita mag-isa. At huwag kang mag-counsel mag-isa sa isang babae na may asawa. Kaya, bilang matanda, sinasabihin ko palagi yung mga pastor na single, magdala kayo palagi ng kasama nyo. Membro nyo. Either lalaki yan, or, halimbawa, meron kayong membro na kapatid, isang babae, isang lalaki, at ikaw. Kaysa mag-isa kang lalaki ka pa naman. Papasok ka sa isang bahay. Wala yung mister. Ay, sabihin sa inyo, marami na nasira ganyan. Siyempre, yung babae, sasabihin niya lahat ang samang loob niya tungkol sa mister niya, sa kunwari na pastor. Siyempre, sabi ng pastor, huwag kang mag-alala. Ako na lang, maging kasama mo buong buhay mo. Bala, tapat. Tapos, kapatid. Tapos at kapos. Game over, yan ibig sabihin sa tapos. Pero kung alert ka, sandali. Wala, may kasama ka ba rito, sister? Kung sabi niya wala, magpare lang sa pinto, Sabi mo, Panginoong Diyos, salamat po, nabisita ko si sister, ingatan mo sila, ganun din mister niya, wala dito. And then, alis na po ako in Jesus' name. Amen, ganun lang. Hindi yung, meron ka bang kape dyan, sister? Wag. Please lang, kayo mga pastor, pakinggan niyo. Siyempre, magmamagandang loob yung sister na wala yung mister niya, OFW. Alam mo si Satanas? Sabi ni Dr. Stanley, look, lust, adultery. Ay, nasa Bible yan. Kaya nga biblical tayo rito Ilan na sa pahamak? Sa mga opisina. Hindi ko na sabihin, basta government office. Sa opisina. Look, lust, adultery. They walk. Sabi ng Psalms, they walk. Magmerienda. They sit together. Di ba? Sa pansitan. Mamaya, another naman. They walk. They talk. They sit. Hindi na pansitan. Restaurant. Na may hotel. They lie together. Humiga sila. Tapos, James 1:15. Sinasabi ko yan sa inyo, mga kasama, sapagkat malapit ang darating Panginoon. Tingnan yung nangyari sa Israel. Nangyari sa West Philippine Sea. Sige nga. 287 na ang barko ng China sa West Philippine Sea. Dati, dapat natin, 220, 240. Ngayon, 287. Hindi pa binibilang yung mga submarine. Mga kasama, paubos na ang panahon natin, Kami, sa pagtuturo ko sa polis, may tinatawag na Agenda 21 na nangyayari na ngayon. Kaya, ng highway, kinakailang malinis yan. At lahat ng highway may CCTV yan. At sa 2030, lahat ng tao matitino. Ibig sabihin, controlled na ng chips. Narinig nyo? Okay. Sabi ng James 1:15, para maging katulad tayo ng mga Gideon's 300, ordinary people lang to, indihin of Almighty God, pero nanalo sila. Bakit?
Hindi nila binilang sarili nila na importante. Bakit? Importante sa kanila yung kanilang goal to be liberated from the Midianites so that they will prosper again. Ang sabi niya, 15? Then when lust had conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Oh, yun. Oh. Alam niyo mga kapatid, kilala ko yung isang tao. Ganyan ako. Ha? Kilala ko yung isang tao. Oh. Alam siya, sabi niya, alam niyo, nung nakapunta Amerika, ay, wala, talagang mahangin. Malapit dito sa Mount Arayat yung kanyang tirahan. Malapit lang dito sa Mount Arayat to eh. Ang bait-bait yan nung magkakasama kami. Pero, nakapunta sa Amerika, wala na. Hindi na namin siya makita kasi nakaganyan na siya eh. Maliliit na lang kami. Eh, siyempre, dollar nung araw, laki. Tapos, makita mo talaga. Kami, ang baon lang namin, pandesal, punta seminar. Baon niya. Loaf of bread with cheese, with ham. Iniinom niya. Alam niyo kung iniinom niya. Root beer. Kami, tubig. Ano po? Eh, siyempre, hanggang doon lang kami. Nagpunta uli sa Amerika. Ito na. Eh, siyempre, doon sa Amerika, he must go to state, to another state to preach and raise dollar. Meron siyang natirhan doon na talagang may Amerikana doon. Eh, siyempre, Amerikana. Na ibig sabihin nun, siyempre, dalawa lang sila. Abay, sabi ko sa inyo, nalaman. Ano yung nangyari? Sinumbong nung tatay ng Amerikana yung taong yun. Ni-blacklist sila sa US Embassy. You see? One morsel of bread, sabi ng Hebrews. Konting kasalanan lang. Konti lang. Forfeited. You see, mga kapatid? Kaya mahirap ang magmamataas. Pakinggan natin Proverbs 29:23. Kaya kung tayo man makatikim ng dollar o kaya malaking pera, alalahanin naman natin yung mga katulad ni Joseph, naalala si Joseph, naalala yung magulang niya, mga kapatid niya. Sabi niya, kinakilamputa kayo rito. Pakainin ko kayo sa Goshen. O, sabi niya, 29:23. Pakinggan natin to. Ano sabi niya dyan? Ay, marami na ako nakitang ganyan, mga kapatid. Natatanyag nilang, gugwapo pag nagsalita yan ni Nanong Lagyo mo, sabi nila. Maya Pabengi, sabi nila. Pagkatas magsalita yan sa plaza. Naglaro. Anong naglaro ngayon? Wala, hindi mo na. Pati sa aming main church, hindi na tinatanggap. Nalaman eh. Bakit? Ready, read. A man's pride shall bring him low. But, honor shall uphold the humble spirit. Yun ang susi, mga kapatid. How ordinary people in the hand of the Almighty God, if they are available, will be lifted up. Yan ay may context sa 1 Peter 5:6. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Kaya nga, kung may pera na kayo, may sakyan na kayo, magpakumbaba pa rin kayo. Kaya nga kami ni Faith, basta may makita kami na tao, halimbawa, nasa isang lugar,
At sabi ko, tingnan mo, baka punta Tugigaraw yan. Abay, punta nga Tugigaraw. Hindi doon namin. O ngayon meron na kaming tagapanood dahil doon. Si Mrs. Warat. Ano po? Tama ba? Oh. Kabayan ko pala, taga-corner. Oh, Miss Warat. Wagi. Ito sabi ng Diyos. Ganyan yan, mga kapatid. Mga Pilipino. Ano sabi niya? Humble yourselves. Therefore, under the mighty hand of God, tuloy, that He may exalt you in due time. Huwag kang magmadali. Huwag. Delikado ho magmadali. Maraming tao nagmadali. Punta Amerika. Punta doon. Punta Korea. Nagpatayo ng building. Walang usapan. Sabi ng Korea, akin tong building na ito Koreano ha. Akin yung mga tao dito Sabi doon sa pastor alis ka. Sabi ng pastor, paano na ako ngayon? Sabi ng Koreano hindi ka sumunod sa gusto ko natuto kami sa Mountain View Bible Baptist Seminary, bawal yung drum sa loob ng church. Sabi ng Koreano, you cannot win people without drums. Ano? Yan ay sign of apostasy. Ang drums. Doon lang sa Olongapo, Bible Baptist Church, neighbor yun. Ha? Ano yung neighbor niya doon? Mga clubs. Hindi doon sa Bible Baptist Church mismo ha. Dito lang sa Pampanga yan, dito sa Angeles City yan. Diyan sa Fields Avenue, maraming drums diyan. Ano, yan. Sabi ni Dr. Joey Guerrero, tatay ni Attorney Andrew Guerrero, God had placed His church into the world. Satan with drums and cymbals brought the world into the church. Kaya yan, yugyugan ng sa loob ng church. Ayan. Mga kapatid, sa Psalms 92, hindi bawal umawit. Pero ito ang sabi ng Bible. Kaya natin. Kawawa na yung pastor na yun. Sabi ng Koreano, I don't want you prohibiting drums in this church and electric guitars. Hindi mabawal yung guitar. Basta wag lang mabili ka at maputol yung eardrum mo. O mag-collapse yung eardrum. Sorry. Ano sabi niya dyan? Verse 3. Okay. Verse 3. Kaya nandito ako. Kayo na mga naniniwala pa sa old gospel music. At konti lang tayo. Basta katulad tayong Gideon. Ready, read. Upon an instrument of 10 strings. Gitara ho yan. Harp ho yan. Upon the psaltery. Upon the harp with a solemn sound. Kaya gusto ko yung redemption drawit na Kaya, kahit konti lang tayo, magpatuloy tayo. Huwag tayo makikompromise. Kaya naawa ako dun sa punta sa Amerika, pagkatapos pumunta pa Canada. Pagbalik sa Pilipinas, sabi ng Pilipino pastor, may darating na mga American, Canadian dito, marami sila. Magkaroon tayo ng evangelistic meeting dito sa malaking church natin. Ano nangyari? Abay, may mga sumama. Nakabakles na Amerikana. At ang islit halos hanggang, pagkatapos nung nag-choir sila, ayun, yugyugan. Ano po, yugyugan. No, pagkatapos yung mga bakles, ano po, ayan. Yung iba, maong na rutay-rutay yung mga tuhod. Kasi mawin daw yung mga tao sa ganun. Ano? Ambassador tayo. When Queen Esther approached the king, she used the best garment.
when you approach the King in your worship, the King of Kings, you must use your best garment. Ganun ho yan ang kasama. Hindi yung ngayahin niya yung mga worldly. Nung isang araw nga nakakita kami ng bagong sakyan, nagparada sa harapan namin. Sabi ko, tignan ko nga. Kasi bibili kami ng pandesal para doon kay Pastor, ang pangalan nito, Pastor Red, sa Napatan. Paglabas, abay, magulat ka. Babae, nakabakles. Konti lang talaga dito. Tapos see-through pa yung damit. Ay, sabi ko, Lord, bakit naman pinalabas ng mister niya ito? Mga kapatid, ito na yung sinasabi ng Bible na the world is attracting people to themselves. No, sir. Sabi ni John the Baptist, pakinggan niyo ito. John 3:30. Kaya kung meron mga Kristiyano na nanonood sa akin, paglabas nyo ay nakasitro kayo o kaya nakabakles, nakaspagete, nakashort na short, ay magsisi kayo. Ha? Ano sabi niya rito? Sige nga. Mga Kristiyano, pakinggan niyo ako. Sabi niyo maganda naman ako wala ka bagay. Mamaya matalsikan ka ng bato sa hita among yan. Tumaan yung tricycle. At nasugatan. Sige nga. Mag-short ka pa ba? Sige. Kayo nag-short ng mga Kristiyano lalabas ha. Tandaanan nyo yan. May hahabol sa inyong aso. Madapa kayo. Talagang masugatan yung hita nyo. Pinagmamalaki nyo. Ayaw ng Diyos makita yun Kaya nga dinamitan si Adam and Eve. Narinig niyo ako? Okay, John 3:30, begin. He must increase, I must decrease. Palagi gano'n. Oo, mga kapatid. Kaya maraming Kristiyano na aawit sa napakalungkot na awit na ito. Aywan ko bakit sinulat ito, awit na ito. Basahin ko I'll wish I had given him more. Aawitin nila ito sa judgment seat. Tingnan niyo ito. Kayo dyan Kala nyo mga Kristiyano kayo. Okay lang kasi ayun, lumalabas kayo sa short. Sa loob pa naman ng church kayo nakatira Narinig niyo ako. By and by when I look on his face, beautiful face, torn shadowed face. By and by when I look on his face, I'll wish I have given him more. More so much more. More of my life than I ever gave before. By and by when I look on his face, I'll wish I had given him more. By and by when he holds out his hands, welcoming hands, nail-riven hands, by and by when he holds out his hands, I'll wish I had given him more. In the light of that heavenly place, light from his face, beautiful face, in the light of that heavenly place, I'll wish I had given him more so much more. Treasures unbounded for him I adore. By and by, when I look on his face, I wish I had given him more. Tapos aawit ka ng wasted years. Wasted years. Mga kapatid, always abounding in the work of the Lord. Yun ang ginagawa ng mga membro dito, kay mga pastors na natulungan namin. You know why we were able to help you with your buildings, your properties? Kasi may mga membro dito, sabi nila, for to me to live is Christ. And they expect honor from the Lord. Kaya kayo na nagsusuporta, I guarantee you, God will bless you more. He give it more grace nga John 12:26. Ano natin ito? Kaya, salamat tayo na may mga Gideonites na humble people mga ito Bakit humble people? Handa sila sumunod sa sinabi ni Gideon. Sabi ni Gideon, sama kayo sa akin.
Yes, sir. Ready? Basahin natin. Begin. If any man serve me. Hindi naman ako pinaglilingkuran niyo, Panginoon. Pinaglilingkuran ko, Panginoon din. Pare-pareho lang tayo. Let him follow me. Tayo ho yan, ordinary instruments in the hand of the Almighty God. Sumunod tayo. And where I am, there shall also my servant be. Salamat. One day we'll be with him in heaven. Pero habang nandito tayo sa lupa, if any man serve me, ano mangyari? Him will my Father honor. Kaya kayo dyan na sumusunod sa Panginoon at may mga honor dumarating sa inyo. Tulad ng birthday ko nga eh. Sa Pusing, dami na binigay. Sa Pastor Kaalim, Pastor Tom, marami bigas. Pastor Aldrin, Pastor Red. At mga membro dito. Dami. Honored nga ako eh. Kaya masaya ako. You know why? Sa araw na ito na iligtas ako ng Diyos sa aking kinatatakutan. Ay sabi ko sa inyo, ang bait ng Diyos. Kaya Lord, sabi ko, call unto me. Sabi nga niya, great and mighty things. Sa araw na ito, takot na talaga ako. Totoo. Sabi ko, Lord, wag naman mangyari. Hoy, nagbibilang ko ng oras. Kaya sabi ko sa mga tauhan ni Pastor Reggie at saka yung mga kasamahan pang iba, Pastor Frank, magbuhos na tayo kasi alis na kami. Tama-tama. Alas 4. Malapit. Alas 4:30. Umalis na kami. Kasi by 5 o'clock, parating na yun. Sabi ko, nakalusot. Alam mo, ang sarap pala makalusot. Okay, salamat po, Panginoon Diyos. Ngayon, obedient itong mga tauhan ni Gideon. Available sila. And they are courageous. Mandangin mo, nung sinabi ni Gideon, ang kalaban natin ay hindi mabibilang. Sabi nila, hindi. Basta, ikaw ang leader namin, magpatuloy tayo sapagkat if God be for us, who can be against us? Ganon dapat kayo. Since God is for us, who can be against us? Sige nga, who? Samantala, at the name of Jesus, Satan will bow. At the name of Jesus, every demons will bow. At the name of Jesus, even dignitaries will bow. Narinig niyo ako? Demons will bow. People will bow. Katulad nito ngayon, pinapanood niyo ako sa Psalm 38. Ilan ang magsabi na hindi totoo sinabi ko. Totoo sinasabi ko kasi pinapakita ko sa Bible eh. At saka hindi lang yun. Sabi ng Revelation sa chapter 12 verse number 11, it is backed up by my testimony and I have already performed my funeral service for self, for sin, and worldliness. Kaya, kung ano man darating na blessing, wala akong reklamo. You know why? Much beyond what I expected yung blessing. Tangible blessing, mga membro na nagmamahal sa Panginoon. Kayo ho yan. Salamat po. And my prayer is that God will just protect you, preserve you, bless your employers, bless your co-employees, bless your businesses above what we expect. Why? Because, sabi ng Diyos, my cup, kayo na sumunod, my cup runs over. Ganun po yan. So, courageous mga taong ito, Pastor, talaga bang mapatunayan na courageous sila? At saka, no complain mga ito. Walang complain, no question. Basta kung ano nakalagay sa prescription, protocol, sunod sila. Hindi katulad ng isang pastor, hindi sumunod sa protocol. Bible study pa rin. Siyempre, may mga tao dyan. Walang social distancing. Ayun, nahuli. Kaya kayo mga pastor, wag muna kayo mag-Bible study ha. Mag-live streaming kayo katulad ko. Kung wala kayo live streaming, sabihin yung mga membro nyo, manood lang tayo kay Pastor Legacy. Katulad ni Alayban, Brad. Dapat preach ng tao yan. Salawat po. Katulad ni Mohammed. Matay Mohammed, marunong mag-preach. Ay, sabi ko sa inyo. Okay, punta tayo rito sa Judges
7. Pakita nyo rito. Wala silang reklamo. Verse 16. Oh, na ito. Okay. Ano sabi niya? Sige nga, 16. Alam yung ginawa ni Gideon sa kanila? Makigera sila. Alam yung binigay ni Gideon sa kanila? Ano? Basahin nyo ha. Sabi nga sa inyo, unusual ito eh. Ordinary instruments. Diyan na kayo. Basahin nyo. And he divided the 300 men into 3 companies. Tuloy. And he put a trumpet in every man's hand. Ha? Every man's hand with empty pitchers and lamp within the pitchers. Ibig sabihin, wala silang hawak na sandata. Kita mo yan? Sa kabila, may trumpet. Sa kabila, pitchel na may ilaw dun sa loob ng pitchel. Yung pitchel na yun, made of clay. Ha? Matakin mo yan. Yun lang. At sabi ni Gideon sa kanila, ganito ang gagawin nyo para mapalayas lahat yung mga taong yan. Okay? Verse 18. Ang sabi verse 18. Kaya obedient at courageous kung ano nakalagay sa Bible, sundin nyo. Katulad ng Malakay 3, 10 and 11. Leviticus 27:30. O, diba? Gawin nyo yun. Verse 16. 1 Corinthians 16:1 and 2. Ano yung sabi ni Gideon sa kanila? When I blow with the trumpet, and all that are with me, then blow ye the trumpets also every man, every side of all the camp, and say, anong isigaw nyo? The sword of the Lord and of Gideon. Yun lang. Tapos, the sword of the Lord and Gideon. At ito pang ginawa nila sa verse 19. Okay? So Gideon and the 300 men that were with him came unto the outside of the camp, the beginning of the middle watch, and they had but newly set the watch, and they blew the trumpets, break the pitchers that were in their hands. Ibig sabihin, nung nabasag yung ng pitchel, lumitaw yung ilaw habang sila ay sumisigaw at nagtatrumpet. Nakita naman kaawayan. Alam yung nangyari? Nagsitakbuhan mga kaaway. Sabi ng Bible. Verse 22. Yan ang result. Kaya kayo dyan, just follow the word of God. Katulad ginawa namin dito sa Tuguegarao City. Ginagawa nyo dito sa Pampanga. Gawin nyo lang word of God. Mag-prosper kayo. Huwag na kayo sumunod yun sa mga worldly. Pastor ka, papasok ka sa politika. Pastor ka, papasok ka sa natawag na networking. Huwag na. Preach the word. Instant in season and out of season. Basahin na natin to kasi itong result when we follow the Lord, even though we are just ordinary people, because we have the procedure, the prescription to follow. Ganyan ginawa namin dito. Kaya kayo mga membro, ginawa natin yan, di ba? O ano na ngayon? Magulat kayo. Ay sabi ko sa inyo, kung payagan lang tayo ng Diyos na magkaroon ng tinatawag na assembly uli, huwag na natin gamitin itong chapel San Gabriel, diyan sa San Gabriel Tuguegarao. Gamit tayo ng gym. Asang dami na talaga at maghandaan na natin yan. Baka milyon ang gastusin natin pagkain lang. Read. And the 300 blew the trumpets. The Lord set every man's sword against his fellow, even throughout all the host. And the host fled to Bethsita in Serera, and to the border of Abel-Meholah, unto Tabbat. Tingnan mo yan. Antahin na Tagbat amin suda sa Ilocano. You see, the Lord was the one who performed the miracle because they were available, fully surrendered to the Lord. And since they are the people who are instruments in the hand of Almighty God, God Himself did the work. Totoo yan. Don't you know? It's all the work of God. Yun ang sabi ng Psalms, di ba? 57 verse 2. Kasi ang lakas natin galing sa Diyos, talino natin galing sa Diyos, pagtatrabaho natin sa opisina o kaya sa bukid, galing sa Diyos. Pag-manage nyo sa
mga business nyo yan, galing sa Diyos. And sabi niya rito, basahin natin na hindi, mag-pray na ako. Ready, begin. I will cry unto God Most High, unto God that performeth, all things for me. Totoo yan. Nandito ako ngayon, lahat ng, performance natin as a church, hindi ko naman performance yan eh. Nagpagamit lang tayo sa Diyos. Tayo ay conduit of God's blessing. At ang prayer natin, Lord, since you hold the silver and the gold, bless us some more and we will be a blessing some more. Kaya kayo dyan ng mga foreign missionaries, pag-pray nyo po kami rito sa Pilipinas. Kayo dyan sa mga local, pag-pray nyo kami rito. Sa lugar natin. Para tuloy-tuloy natin mapakain kayo. And you know what will happen sa inyo? Kayo na mga may problema. Mangyari dyan, hindi na kayo titingin sa sarili nyo, kundi titingin kayo sa iba na matutulungan. Ay, sabi ko siya, maraming tutulungan. Totoo yan, nakakita nga kami ng mga tao kanina. Sabi ko, tulungan natin to. Oo, mantakin mo, sabi niya. Pastor, bago kami lumabas ni Faith, Pastor, ada bagasyo. Ay, sabi ko, guray. Ado ti bagas ng inted ni Pastor Tom. Kaya, salamat. Kaya ang sinain ko kanina galing kay Pastor Bukel naman. Okay. Salamat po, naubos. Okay, mag-pray na po ako. Diyan na kayo, mag-pray na ako. Ayun, salamat po. Panginoon Diyos, salamat po sa mga kapatiran kong nanood. Kung sino man sa kanila natatakot, ay wag nilang isipin na malit ang Diyos, kundi malaki ang Diyos namin dahil yung Diyos ni Gideon na natalon lang kaaway, do simple lamang kanilang pagsunod ay dahil kakampi kanila, Lord Jesus. And you are the King of Kings and Lord of Lords. You are the Master of our faith and the Savior of our soul. Lord, please heal those who are broken-hearted. Please touch those who need healing and protect each one of us now. According to your word, Holy Spirit, always use us. Lord Jesus, open our understanding. Lord, for those who are not yet saved, Holy Spirit, speak to them that Jesus is the only Savior that can cleanse them and forgive them from all their sins. All to the glory of God the Father. Bless our country. Bless these who are watching. In Jesus' name, Amen. Precious in His sight. Carry the light. Carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. They are dying. How will they know? How will they
children. They are precious in His sight. Carry the light. Carry the light. Carry the light. Go and preach the gospel till there is no more night. In the name of Jesus Christ, carry the light. They are precious in